Hello guys, kumusta kayo? Ang ilong ay isa sa pinakapansining parte ng ating katawan. Sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng matangos na ilong ang isa sa mga standards ng pagiging maganda o gwapo. Napakaswerte raw ng mga taong may matangos na ilong. Paano kung may matangos na ilong ka nga kaso nakalagay sa noo? Well, sa videong to ay pag-usapan natin today ang lalaking may ilong sa noo. Bakit nga ba nasa noo ang kanyang ilong? Dagdag na rin natin ng konting trivia tungkol sa ating ilong. Nga pala kung bago ka pa lang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video, ay pakiclick po ang subscribe button at ang bell icon. Maraming kamanghamanghang bagay na nagagawa ang ilong. Bukod sa paghinga, ay alam mo ba na sa India ay may taong nakapag-type ng 22 words sa keyboard gamit ang ilong sa loob lamang ng 53 seconds. Dahil dito ay naisama ng Guinness ang lalaki sa kanilang listahan. Mapamali ito, malaki ang size, ay pareho lang naman ang purpose ng ilong. Ayon naman sa isang pag-aaral, ang laki o tangos ng ilong ng tao ay nag-evolve ayon sa klima ng isang lugar. Ito ay base sa mga nahukay na bungo ng ating mga ninuno. Ang mga bungong may malapad at pangong ilong ay nahukay sa mga bansang may init na temperatura. Ang mga matatangos naman ay nahukay sa mga malalamig na lugar. Kahit hindi na nakakapagtaka na sa Pilipinas ay maraming pango. Well, mapamatangos sa pango ay hindi na mahalaga yon dahil pare-pareho lang naman tayong humihinga gamit ang ating ilong. Gayunpaman ay hindi pa rin natin may tatanggi na sa ating bansa ay masangat ang iyong itsura kung matangos ang iyong ilong. Pansinin kasi ang parteng ito ng ating katawan dahil ito ay nasa pinakasentro ng ating mukha. Pero alam mo ba na may isang lalaki sa China na ang ilong ay nasa noo? Paano ba nangyari na ang kanyang ilong ay napunta sa noo? Noong August 2012, ang lalaking ito na nagngangalang Xiaolian, edad 22, ay nasira ang ilong sa isang car accident at nagbunga ito ng matinding pinsala sa kanyang nose bridge. Bukod dito, ang sugat na tinamon ng lalaki nagkaroon din ng infection kaya't ang mga doktor ay nahirapan na itong ayusin. At dahil wala nang natitirang opsyon ng mga manggagamot, ay nagdesisyon na lang ang mga ito na magpatubo ng panibagong ilong upang ipalis sa nasirang ilong ng lalaki. Ang opsyon ngang iyon ay sinasabing magsasalba sa ilong ni Xiaolian. Ang mga doktor ay kumuha ng laman sa ibang parte ng katawan ni Xiaolian katulad ng ribs. Ang parteng nakuha nga sa ribs ay gagawin namang nose bridge. At iyon nga ay pinatong sa noo ng lalaki upang doon patubuin ang bagong ilong. Ayon sa mga doktor ni Xiaolian, ang kanyang bagong ilong ay kailangang manatili sa kanyang noo ng ilang buwan hanggang sa ito ay tuluyang ma-develop at saka pa lamang ililipat kung saan ito nararapat. Bagamat kakaiba ang teknik ng mga doktor ni Xiaolian, ay hindi ito tinuturing na kakaiba ng siyensya, lalong-lalo na sa larangan ng plastic surgery. Ngayon baka itanong nyo kung bakit sa dinami-rami ng paglalagyan ng patutubuing ilong, bakit sa noo pa? Bakit hindi na lang doon sa mismong kinalalagyan ng nasirang ilong? Gaya ng nabanggit ko sa video, ay na-infect ang kinalalagyan ng nasirang ilong ni Xiaolian. Kaya't habang ginagamot ito, ay pinili ng mga doktor na sa noo ilagay ang patutubuing ilong. At ayon sa livescience.com, ang balat na nasa noo ay halos katulad lang din ng balat ng ilong. Ang ilong ni Xiaolian ay muling sasailalim sa reconstructive surgery sa mga susunod na buwan upang maibalik ang dati nitong anyo. Dagdag kaalaman lang, narito ang 5 trivia tungkol sa ating ilong. Ayon sa pag-aaral, ang ilong ay tumitigil sa paglaki o paghaba sa edad na 17 sa babae at 90 naman sa lalaki. Well, kung gusto mo namang tumangos pa ang iyong ilong, ay may procedure na kung tawagin ay rhinoplasty. May kamahalan nga lang ito kung ikaw ay pupunta kay Vicky Bello. Ang ilong ang sinasabing pinakamahusay na air filter kaysa anumang brand ng aircon sa buong mundo. Kaya wag na kayong magtataka kung bakit araw-araw ay may kulangot ka. Ang madalas na pagkawala ng pangamoy ay sinasabing early sign ng Alzheimer's disease. Sa mga di pa nakakaalam, yung Alzheimer po ay yung pagkakaroon ng problema sa memorya. Karaniwan itong sakit ng matatanda. Ang pagtanggal ng buhok mula sa ilong ay maaaring magdulot ng meningitis o bacterial infection. Kaya hinay-hinay lang po sa pagbubunot ng buhok sa ilong. Ayon sa Guinness World Book of Records, si Mehmet Osyurek ng bansang Turkey ang may pinakamatangos na ilong sa buong mundo. Ang taas ng kanyang ilong ay may sukat na 8.8 cm o 3.4 inches. So guys, dyan na nagtatapos ang ating kwento at muli ay salamat po sa panonood.